Pumunta siya sa kumpanya ko para hintayin akong matapos sa trabaho. Kaya dumaan ako sa likurang pinto para iwasan siya. Nalipat siya ng trabaho sa lungsod kung nasaan ako. Kaya naman ako. Nag-apply ako sa isang mas malayong aerospace base para sa isang kumpidensyal na proyekto. Dahil lang sa nakaraang buhay, nagkita kami sa isang party. Nang malasing kami, nagkaroon kami ng relasyon ng hindi sinasadya. Si Zhang Ruonan ay laging naniniwala na sinadya ko iyon. Pero para sa aming reputasyon, sa ilalim ng panggigipit ng mga nakatatanda, napilitan siyang pakasalan ako. Subalit pagkatapos ng kasal, hindi lang ako hindi nakaranas ng kahit katiting na pagmamahal mula sa kanya. Kundi araw-araw pa akong nahaharap sa kanyang malamig na tingin at pangungutya. Kapag inaya ko siyang gampanan ang aming tungkulin bilang mag-asawa, para siyang nakakita ng ahas o alakdan. At kapag pinilit ko siyang tuparin ang kanyang obligasyon bilang asawa, magalang siyang sasagot ng susunod sa utos. Sa ganitong paraan, malinaw niyang ipinapaalam sa akin na kaya niya ako hinahayaang hawakan siya. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan niyang gawin. Ganito kami namuhay ng may paggalang sa isa't isa na parang bisita sa loob ng 20 taon. Hanggang sa libing ni Zhang Ruonan. Sinabi sa akin ng abogado, Jimmy Sang. Bago pumanaw si Ginang Zhang, nagpasya siya. Naibigay ang lahat ng kanyang ari-arian kay M. Xiao Qingqiu. At ayaw niyang dumalo ka sa kanyang libing. Pagkatapos magsalita, naglabas ang abogado ng isang makapal na photo album. Nakasulat sa pabalat, pinakamamahal. Binuklat ko ang album. Ang mga alaala na nakatala doon ay hindi ako na kanyang asawa, kundi ang batang lalaki na inampon ni Zhang Ruonan noon. Si Xiao Qingqiu. Sa ilalim ng isang itinagong litrato ni Xiao Qingqiu, kasama ang iba sa kanyang kasal. May nakasulat pang isang linya. Kung sa buhay na ito hindi ko mapapakasalan ang taong mahal ko, mas mabuti pang magtiis na lang sa kung sino. Namutla ako matapos mabasa ang matagal ng saloobin ng aking asawa. Sa pagbabalik tanaw sa 20 taon naming pagsasama, ang nakuha ko lang pala ay isang basta na lang nagtiis. Nakakatawa talagang isipin. At nang marinig ng lahat ang pamamahagi ng mana ni Zhang Ruonan, nagkaroon ng kaguluhan. Hanggang sa biglang may sumugod na mga kaanak ng biktima ng bagong gamot na ginawa ng kumpanya ni Zhang Ruonan. Ang pera ng babaeng iyon ay ibinigay na sa iba. Sino ngayon ang magbabayad ng aming gastusing medikal? Iyan ang asawa ng bruhang si Zhang Ruonan. Dahil hindi natin makukuha ang pera, patayin na lang natin siya para magbayad sa buhay ng aming mga kaanak. Habang nagsasalita, sumugod sila. At isang matalim na punyal ang tumusok sa aking dibdib. Natumba ako. Bago ako mamatay, tahimik akong nagpasya sa aking puso, Zhang Ruonan. Kung may susunod na buhay, hindi na ako magiging sunod-sunuran sa iyo. At hinding-hindi na kita papakasalan. Nang muli akong magmulat ng mata, nakita ko ang magulong kumot. Hindi pa ako nakakakilos. Narinig ko ang malamig na boses ng isang babae. Natawagan ko na sina mama at papa. Gaganapin ang kasal sa loob ng 5 araw. Sangyan, masaya ka na ba ngayon? Tumingala ako at nakita si Zhang Ruonan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang halos 50 taong gulang na pumanaw, kundi isang babaeng nasa kasagsagan ng kanyang kagandahan, nasa mga unang taon ng kanyang 30. Napagtanto kong nabuhay akong muli. Nabuhay akong muli bago ang araw ng kasal namin ni Zhang Ruonan. Habang tinitingnan si Zhang Ruonan, ang mga alaala ay parang mga langgam na kumakain sa puso ko. Pinilit kong bumalik sa aking sarili. Muling mabuhay. Hindi ko nasasayangin ang mahalagang oras. Sa isang babaeng hindi ako mahal. Mahinahon akong nagsalita, Zhang Ruonan. Hindi mo na kailangang pakasalan ako. Maaari nating kanselahin ang kasal. Ngunit bumisi lang si Zhang Ruonan. Sangyan, gusto mo na namang magpakipot. Nang marinig ko iyon, medyo natigilan ako. Bigla kong naalala. Noong bata pa ako, baliw na baliw ako kay Zhang Ruonan. Ilang beses akong nagtampo at sinabing kakanselahin ko ang kasal. Pero napigilan ni na Papa Zhang at Mama Zhang. Kaya matagal na siyang hindi naniniwala na talagang aatras ako sa kasal.
Sa pagkakataong ito talagang nagsalita ako para magpaliwanag. Pero umalis si Zhang Ruonan nang hindi man lang lumingon. Tulad ng dati, hindi siya kailanman nakikinig sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga. Kung gusto kong kanselahin ang kasal, diretso ko na lang kakausapin si Mama Zhang. Bukod dito, may mas importante pa akong gagawin. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko at tumawag. Guro, pwede pa po bang mag-apply sa proyektong Pitas Bituin sa aerospace base? Ang guro sa kabilang linya ay puno ng pagkagulat. Siyempre, pwede. Ikaw ang partikular na research scientist na gusto nila. Pero nasabi ko na sa iyo, ito ang pinakamataas na antas ng kumpidensyal na proyekto. Kapag pumunta ka sa Northwest Research Institute, hindi ka makakabalik sa loob ng 10 taon. Hindi ka rin pwedeng makipag-ugnayan kahit kanino. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Nag-aral ako ng aerospace engineering sa kolehiyo. Magagaling ang mga grado ko. Ang aking thesis sa masters ay tungkol sa teknolohiyang pinakakailangan ng bansa ngayon. Kaya naman pagka-graduate ko, nakatanggap agad ako ng alok mula sa aerospace base. Iyon din ang pangarap ko. Pero sa nakaraang buhay, dahil nag-alok si Zhang Ruonan ng kasal. Pagkatapos ng 3 araw na pag-iisip, tinalikuran ko ang aking pangarap. Buong puso akong naging lalaki sa likod ni Zhang Ruonan. At sa buhay na ito, gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko. Napag-isipan ko na ng mabuti, guro. Gusto kong pumunta. Tuwang-tuwa ang guro. CJ. Pero malapit nang magsimula ang proyekto. Sa loob ng 5 araw, kailangan mo nang umalis agad. Magpaalam ka na agad sa pamilya mo. Pero wala naman akong pamilyang kailangang pagpaalaman. Nang ako'y 15 anyos, namatay ang aking mga magulang. Mula noon, ako na lang mag-isa sa pamilya Sang. Kinontak ko ang mga magulang ni Zhang Ruonan. At ipinahayag ang intensyon kong kanselahin ang kasal. Pagkatapos ng tawag, pumunta ako sa isang auction house. Ang aking ina, noong nabubuhay pa, ay isang sikat na ceramic artist. Mula nang siya'y pumanaw, nangongolekta ako ng kanyang mga gawa bilang alaala. Isa rito ay ang piyesang tinatawag na Pag-ibig. Nanilikha ng aking ina noong ipinagbubuntis niya ako. Maraming taon ko itong hinanap. Sinuwerte ako. Bago ako pumunta sa Northwest Research Institute. Sakto namang nalaman kong ibebenta ang Pag-ibig. Pumunta ako sa auction house. Hindi ko inaasahan, nandoon din sina Zhang Ruonan at Xiao Qingqiu. Pagkakita pa lang sa akin. Malamig na nagsalita si Zhang Ruonan, "Sangyan. Anong kalokohan na naman ang ginagawa mo?" Hindi pa ako nakakasagot. Nagpatuloy siya, "Tumawag ka kina mama at papa. Para sabihin kakanselahin ang kasal. Hindi ba't nag-aalala ka lang na baka magbago ang isip ko? Huwag kang mag-alala, na ipadala ko na ang mga imbitasyon. Imposibleng magbago pa ang isip ko." Noon ko lang napagtanto. Hindi pa rin naniniwala sina Zhang Ruonan na talagang gusto kong kanselahin ang kasal. Nagkakamali ka. Talagang balak ko sanang magpaliwanag ng putulin ako ni Zhang Ruonan, "Sangyan. Tama na." Habang tinitingnan ang kanyang walang emosyong mga mata, bigla na lang akong nawalan ng ganang magpaliwanag. Sige na nga, 4 na araw na lang naman bago ang kasal, malalaman din nila na talagang gusto kong kanselahin ang kasal kapag hindi nila nakita ang nobyo. Nagsimula na ang subasta. Malambing na tinanong ni Zhang Ruonan si Xiao Qingqiu, "Qingqiu, malapit na ang birthday mo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Ibibili kita." Pero si Xiao Qingqiu ay tila nahihiya at marahang umiling. "Tita, ang pag-aalaga mo sa akin ay sapat ng biyaya. Masyadong mahal ang mga gamit dito. Hindi ako karapat-dapat." Napakunot noo si Zhang Ruonan. "Kalokohan. Ang ating Qingqiu ay nararapat sa pinakamagagandang bagay sa mundo." Ang ina ni Xiao Qingqiu ay dating empleyado ni Zhang Ruonan. 12 taon na ang nakalipas, namatay ito para iligtas si Zhang Ruonan. Kaya inampon ni Zhang Ruonan si Xiao Qingqiu. At pinatawag siyang itita. Noon, 10 taong gulang pa lang si Xiao Qingqiu. Si Zhang Ruonan naman ay 21.
Pero paglipas ng 12 taon, ang dating maliit na bata ay naging isang matipuno at gwapong binata. Habang tinitingnan ang palihim na pamumula ng mukha ni Zhang Ruonan habang nakatingin kay Xiao Qingqiu, bigla kong napagtanto kung gaano ako naging manhid sa nakaraang buhay. Para hindi mapansin ang nararamdaman ni Zhang Ruonan para kay Xiao Qingqiu. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ng auctioneer. Susunod ay isang sikat na piyesang porselana. Pinamagatang pag-ibig. Ang puting-puting porselana ay inilagay sa entablado. Ito ay isang inang elepante na yumayakap sa kanyang anak. Biglang tumingala si Xiao Qingqiu. Napansin agad ni Zhang Ruonan. Gusto mo ba ito? Namula ang mukha ni Xiao Qingqiu at tumango. Naaalala ko rito ang aking yumaong ina. Kasabay nito, itinaas ko na ang aking bid card. 10 milyon. Diretso akong nag-alok ng presyong doble sa market value. Kailangan kong makuha ang obra ng aking ina. Pero hindi ko inaasahan. Itinaas din ni Zhang Ruonan ang kanyang 15 milyon. Napalingon ako bigla sa kanya. Si Zhang Ruonan ay mukhang kampante. Gusto ni Qingqiu. May galit na sumilay sa aking mga mata. Ito ang obra ng aking ina. Natigilan si Zhang Ruonan. Noon niya lang napansin ang pangalan ng may akda. Ang kamay niyang may hawak na ay dahan-dahang bumaba. Pero sa sandaling iyon, biglang humikbi si Xiao Qingqiu sa tabi. Okay lang. Tita. Hindi naman talaga ako karapat-dapat magkaroon ng ganoong kagandang bagay. Nakita ni Zhang Ruonan ang mamula-mulang mata ng binata. At kumirot ang kanyang dibdib. Walang pag-aalinlangan, lumingon siya at tumawag ng staff. Dintinding, ibig sabihin, kahit gaano kataas ang presyo na ialok ng iba, si Zhang Ruonan ay magdaragdag pa ng 1 milyon. Ang porselanang ito, kailangan kong makuha. Ito ay pagbili kahit anong halaga. Biglang namutla ang aking mukha. Nanginginig akong nagsalita, Zhang Ruonan. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Mula pagkabata, wala akong hiningi sa iyo kahit isang bagay. Pero sa pagkakataong ito, nakikiusap ako sa iyo, ibigay mo na sa akin ang obra ng aking ina. Pwede ba? Maraming beses itong nabanggit sa akin ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Ito ang pinakagusto kong bilhin pabalik. Subalit hindi pa rin pumayag si Zhang Ruonan. Paumanhin. Bihirang magustuhan ni Qingqiu. Ang kamay kong may hawak na ay nanghihinang bumagsak. Bagamat malaki ang pamanang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ang cash na hawak ko ay hindi kayang tapatan si Zhang Ruonan. Ang pag-ibig ng aking ina ay napunta pa rin kay Xiao Qingqiu. Tita, salamat. Gustong-gusto ko ito. Masayang-masaya na tinanggap ni Xiao Qingqiu. Pero bigla niyang nabitawan ito. Klang! Ang porselana ay bumagsak sa sahig at naging pira-piraso. Ang paboritong obra ng aking ina ay nasira pa rin. Pinulot ko ang mga piraso at dinala sa bahay. Maingat kong sinubukang buuin muli. Pero hindi ko inaasahan, kabubuo ko pa lang ng outline. Lumapit ang kasambahay. Sir! Nandito po si Enrique Xiao. Nakaluhod sa labas ng gate, humihingi raw po ng tawad sa inyo. Sabi pa niya, hanggat hindi raw po kayo mismo ang lalabas at magsabi sa kanyang pinapatawad niyo na siya. Hindi raw po siya aalis doon. Pero hindi ako tumingala. Huwag papasukin. Maya-maya pa. Bumuhos ang malakas na ulan. Pumasok si Zhang Ruonan sa villa ng pamilya Sang na may madilim na mukha. Sangyan, hindi ka ba masyadong sobra? Ang babaeng laging malamig at elegante. Ngayon ay may apoy ng galit sa kanyang mga mata. Isang oras nang nakaluhod si Qingqiu sa labas. Ang hirap bang lumabas at sabihing pinapatawad mo na siya? Ang kamay kong nagbubuo ng porselana ay napahinto. Siya mismo ang gustong lumuhod. Sinira niya ang gamit ng nanay ko. Bakit kailangan ko pa siyang suyuin para sabihing pinapatawad ko siya? Hindi makatwiran. Galit na galit si Zhang Ruonan. Pero biglang tumakbo papasok ang kanyang assistant. Naku, Yina Zhang. Nahimatay si Enrique Xiao. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. Nang makita niyang nagbubuo pa rin ako ng mga piraso ng walang pagmamadali.
Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. At ang nabuo ng porselana ay itinapon sa sahig. Sangyan, ang sama mo. Pagkasabi nito, tumakbo siya palabas ng hindi lumilingon. At binuhat ang nakahandusay na si Xiao Qingqiu sa ulan. Tiningnan ko ang porselanang muling itinapon sa sahig. Natuluyan ng nadurog. Ang luhang matagal ko nang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Tinawag niya akong masama. Sa loob ng maraming taon. Hinabol ko siya para lang tingnan niya ako kahit isang beses. Pero ano ang nakuha ko? Ang masaklap na kamatayan sa nakaraang buhay. Ang kawalang awa sa buhay na ito. Sino ba talaga ang masama? Pinunasan ko ang aking mga luha. At isa-isang pinulot. Ang mga pirasong hindi na maaayos pa. Zhang Ruonan, ayoko nang mahalin ka. Kahit katiting na pagmamahal, wala na. Dahil desidido na akong putulin ang ugnayan. Inimpak ko ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa akin ni Zhang Ruonan sa loob ng maraming taon. At ipinadala pabalik sa bahay ng mga Zhang. Sinasabing bigay ni Zhang Ruonan. Pero sa totoo lang, laging sinapapa Zhang. At Mama Zhang ang pumipilit sa kanya. Inuutusan niya lang ang kanyang assistant na bumili ng kahit ano. Isa lang ang alahas na pamana ng pamilya Zhang, isang jade pendant. Masyadong mahalaga. Balak kong personal na isauli kay Zhang Ruonan. Pero hindi ko inaasahan pagdating ko sa ospital, sa labas ng kwarto ni Xiao Qingqiu. Narinig ko ang boses ni Xiao Qingqiu. Tita, wag mo akong masyadong alagaan. Natatakot akong masanay sa kabutihan mo. Tapos kapag nag-asawa ka na, baka hindi na ako makapag-adjust. Sa pamamagitan ng salaming pinto ng kwarto, nakita ko si Zhang Ruonan na puno ng pag-aalala. Automatikong itinaas niya ang kanyang kamay. Tila hindi napigilang yakapin si Xiao Qingqiu. Pero napigilan pa rin niya. Ang kanyang kamay ay dumapo sa ulo ng binata. Ang tingin niya ay puno ng pagpipigil. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kahit mag-asawa pa ako, palagi pa rin kitang aalagaan. Nagningning ang mga mata ni Xiao Qingqiu. Pero narinig niya ang patuloy na sinabi ni Zhang Ruonan, sabi ko nga, pwede mo akong ituring na tunay mong tita. Aalagaan kita habang buhay. May pagkadismayang sumilay sa mga mata ni Xiao Qingqiu. Yumuko siya. Tita lang ba? Mahina siyang nagsalita. Pero tita, pagkatapos mong mag-asawa, magkakaroon ka rin ng sarili mong anak. Kapag nagkaroon ka na ng sarili mong anak, ano na lang ako? Hindi mangyayari yon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nag-isip pa si Zhang Ruonan at nagsalita. Hindi kami magkakaanak ni Sangyan. Natigilan si Xiao Qingqiu. Bakit? Tumingin si Zhang Ruonan sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng mga emosyong hindi maintindihan. Nagsinungaling na ako kay Sangyan, sinabi kong may problema ako sa matris. Malaki ang panganib na magkaroon ng matinding pagdurugo kung magbubuntis ako. Pumayag siyang hindi ako piliting magkaanak. Pagkatapos ng kasal, magpapakapon din siya. Qingqiu, ako ang palaging magiging tita mo. Lahat ng mana ko sa hinaharap ay mapupunta sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Tita! Hindi napigilan ni Xiao Qingqiu na mamula ang mga mata. At yumakap kay Zhang Ruonan. Ako naman sa labas ng pinto ng kwarto ay namumutla. Talagang sinabi sa akin ni Zhang Ruonan na may problema siya sa matris. Kung magbubuntis siya, magkakaroon ng malaking panganib ng matinding pagdurugo. Hindi ako kailanman nagduda sa kanyang mga salita. Kaya sa nakaraang buhay, pagkatapos naming ikasal, agad akong nagpa-vasectomy. Dahil nag-aalala akong baka aksidente siyang mabuntis. Ganoon ako kaingat sa pagprotekta at paggalang sa kanya. Pero hindi ko kailanman naisip na ito pala ay isang kasinungalingan. Hindi ko na natiis, napaatras ako. Zhang Ruonan, ang sama ng puso mo. Sa sandaling iyon, Sang. Sakto namang dumating ang bodyguard ni Zhang Ruonan. Nakita niya ako sa pinto, medyo nagulat. Basta ko na lang isinaksak sa kanya ang hawak kong jade pendant. Kay Zhang Ruonan yan. Pagkatapos ay umalis ako nang hindi lumilingon. Ngayon ang birthday ko. Dahil malapit na akong umalis, ako, na hindi mahilig sa kasiyahan, ay nag-organisa ng isang malaking birthday party para sa aking mga kaibigan.
Pero hindi ko inaasahan. Dumating si Zhang Ruonan kasama si Xiao Qingqiu. Regalo. Malamig na inihagis ni Zhang Ruonan ang kahon sa akin. Yumuko ako para tingnan. Isang gintong pulseras. Tulad ng sa nakaraang buhay. Ayon sa aming kaugalian dito. Bago ang kasal, ang babae ay dapat maghanda ng ilang ginto. Para ibigay sa lalaki bilang pampaswerte. Nakakatawa, di ba? Ang regalong pangkasal na ginagamit ng iba para sa pangako. Ginawa ni Zhang Ruonan na regalo sa birthday, pinalitan ang pangalan. Para sabihin sa akin na ang kasal na ito ay isang limos lang. Nakakatawa, sa nakaraang buhay, wala akong kamalay-malay. Napaiyak pa ako sa tuwa dahil sa pulseras na iyon. Sa buhay na ito, walang pag-aalinlangan kung isinauli ang pulseras. Yung mga bagay na ipinabigay ko sa bodyguard mo dati. Hindi mo ba natanggap? Kung nakita niya ang isinauli kong pamana ng pamilya, dapat naintindihan na niyang hindi ko balak pakasalan siya. Pero kumunot ang noo ni Zhang Ruonan. Sabi ko na dati, hindi ko kailangan ng mga gamit. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng regalo. Natigilan ako sandali bago ko napagtanto. Malamang nakita ni Zhang Ruonan ang bag. At inakala agad na regalo ko iyon sa kanya. Kaya hindi man lang niya binuksan para tingnan. Naalala ko noong nakaraang buhay nang inaayos ko ang mga gamit ni Zhang Ruonan pagkatapos niyang mamatay. Natuklasan ko sa basement storage room ang mga kahon na puno ng alikabok. Lahat iyon ay mga regalo ko sa kanya. Noong 25 GA birthday niya. Isang linggo kong inukit ang kwintas. Noong 33 birthday niya, nagkasakit siya. Pumunta ako sa isang templo sa bundok at nagdasal ang 3 araw at 3 gabi. Para sa anting-anting na pangkaligtasan. Noong 40 GA birthday niya, nagsimula siyang sumakit ang ulo. Isang taon akong nag-aral para personal na ihalo ang pampakalmang insenso. Napakaraming regalong pinaghirapan. Pero basta na lang niya itinapon sa storage room. Kabaligtaran, ang mga paper stars na bigay ni Xiao Qingqiu. Murang kurbata. Kahit isang pirasong papel. Lahat iyon ay inilagay niya sa safe at maingat na itinago. Mapang-asar nang umiti ang gilid ng aking labi. Ayoko nang magpaliwanag pa. Nag-asikaso na lang ako ng mga bisita. Nang kalagitnaan na ng party. Biglang natumba si Xiao Qingqiu kay Zhang Ruonan. Tita, ang sakit ng ulo ko, nahihilo ako. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. May sakit ka ba o may nakain kang masama? Dadalhin kita sa ospital. Sabi niya, hinawakan niya si Xiao Qingqiu at walang sabi-sabing umalis. Kumunot ang noo ko. Ako ang host ng party. Kung may mangyari kay Xiao Qingqiu, may responsibilidad din ako. Ayokong magkaroon ng gulo bago ako umalis. Kaya sumunod ako. Pero hindi ko inaasahan pagdating ko sa itim na Bentley ni Zhang Ruonan. Narinig ko ang humihingal na boses ni Xiao Qingqiu. Tita, ang hirap ng pakiramdam ko. Ang kamay kong handa nang kumatok sa bintana ng kotse. Ay napahinto. Kahit ako, narinig ko na ang problema. Lalo na si Zhang Ruonan na nasa loob ng kotse. Narinig ko siyang nag-aalalang nagsalita, Qingqiu. May naglagay ba ng gamot sa iyo? Dadalhin kita agad sa ospital. Pero si Xiao Qingqiu sa loob ng kotse ay bigla siyang niyakap. Huli na. Tita, ang hirap ng pakiramdam ko. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Ang boses ng binata ay maihalong hikbi. At matinding pumukaw sa pinakasensitibong nerbiyos ng babae. Si Zhang Ruonan ay ginagamit na ang buong lakas ng kanyang isip para magpigil. Nang marinig niya ang pag-amin ng binata, lahat ng kanyang pinipigil ay sumabog na. Nakatayo ako sa gilid, pinapanood ang lahat ng nangyayari. Walang lakas nang umiti ang gilid ng aking labi. Sa nakaraang buhay, 20 taon kaming kasal. Pero ang bilang ng aming pagtatalik ay mabilang lang sa daliri. Kahit yung minsanan kada buwan. Regalo pa iyon sa 35 GA birthday ko. Nahiniling ko. Dati, akala ko. Walang interes si Zhang Ruonan sa ganitong bagay. Pero ngayon, habang naririnig ang mga tunog mula sa loob ng kotse, naintindihan ko na sa wakas. Hindi siya walang interes sa ganitong bagay. Wala lang siyang interes sa akin. Tumalikod ako.
Iniisip na baka mas mabuti na rin ito. Sa buhay na ito, lahat ay nakuha ang talagang gusto nila. Pagbalik sa party. Makalipas ang 2 oras. Patapos na ang party. Bilang host, kailangan kong magsalita. Bumalik ako sa dressing room sa itaas, uminom ng juice. At naghahanda ng mag-retouch. Biglang may mainit na agos na dumaloy sa aking tiyan. Naramdaman kong may mali. Tatawag na sana ako ng tulong. Nang may malamig na boses na narinig mula sa pinto. Kumusta, Sangyan? Hindi masarap ang pakiramdam ng nalagyan ng gamot, no? Bigla akong tumingala. At nakita si Zhang Ruonan na hindi ko alam kung kailan pa nakatayo sa pinto ng kwarto. Agad kong napagtanto. Ikaw ang naglagay ng gamot sa orange juice ko. Galit na galit kong tinanong, Zhang Ruonan, anong gusto mong gawin? Umisi si Zhang Ruonan. At humakbang palapit. Gusto ko ring itanong kung anong gusto mong gawin? Bakit mo nilagyan ng gamot si Xiao Qingqiu? Dahil lang ba aksidente niyang nabasag ang obra ng nanay mo? Kaya nilagyan mo siya ng gamot? Gusto mo siyang mapahiya sa publiko at masira ang reputasyon niya? Pero bata pa siya. Sangyan, paano mo nagagawang maging ganyan kasama? Talagang natulala ako. Kailan ko nilagyan ng gamot si Xiao Qingqiu? Umisi si Zhang Ruonan. Huwag ka nang tumanggi. Natanong ko na si Qingqiu. Isang basong tubig lang nabigay mo ang ininom niya ngayong araw. Kung hindi ikaw, sino pa? Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng absolutong pagkiling. Isang salita lang ni Xiao Qingqiu. Hindi man lang nagtanong si Zhang Ruonan, diretso na niyang hinatulan. Ang aking pagkamatay. Baliw! Ngumisi ako. At nagpumiglas para kunin ang cellphone ko para tumawag ng ambulansya. Pero inagaw ni Zhang Ruonan ang cellphone ko. Zhang Ruonan, anong ginagawa mo? Tiningnan ako ni Zhang Ruonan mula sa itaas. Malakas ang epekto ng gamot na ito. Walang silbi kahit tumawag ka pa ng ambulansya. Ang tanging paraan mo ay magmakaawa sa akin. Hindi pa ako nakakasagot. Magmakaawa para sa ano? Siyempre, para tulungan kitang maibsan yan. Pero may kondisyon ako. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Qingqiu, saka lang kita tutulungan. Hindi ako makapaniwala habang tinitingnan si Zhang Ruonan. Kakatapos lang nila ni Xiao Qingqiu sa kotse. Tapos ngayon, gusto na naman niya sa akin. At kailangan ko pang lumuhod at magmakaawa sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sukdulan ng pandidiri. Pero yumuko na si Zhang Ruonan at lumapit. Sangyan! Anong drama yan? Hindi ba't ito ang pinakagusto mo? Dati, ginamit mo rin ang ganitong paraan para pilitin ako. Pakasalan ka. Ngayon, pinapahingi lang kita ng tawad para sa kasalanan mo. Anong problema doon? Hindi ko na napigilan. Bigla ko siyang itinulak. Kinuha ang gunting sa mesa. At malamig na nagsalita, paluhurin ako para humingi ng tawad kay Xiao Qingqiu. Managinip ka. Pagkasabi nito, walang pag-aalinlangan kong itinusok ng malakas ang gunting. Sa aking hita. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. Sangyan, anong ginagawa mo? Pero hindi ko siya pinansin. Hawak lang ang gunting. At paulit-ulit na itinusok sa sarili ko. Hindi makikita sa itim na pantalon. Pero ang puting damit ay agad na namansahan ng matingkad na pula. Natigilan si Zhang Ruonan. Bakit ayaw ni Sangyan na hawakan siya? Mas gugustuhin pa niyang saktan ang sarili kaysa mangyari iyon? Nang pumasok ang ideyang iyon sa kanyang isip. Naramdaman ni Zhang Ruonan ang hindi pa niya naramdamang pagkainis. Sangyan! Sigaw niya, hinawakan ang kamay ko. Pagkatapos, nahulog ang gunting sa sahig. Sumakit ng matindi. Naramdaman kong ang aking nalilitong utak ay medyo luminaw. At kasabay nito, narinig na ang palakpakan sa ibaba. Malinaw na naghihintay sa akin. Ang birthday celebrant para magsalita. Tiniis ko ang matinding sakit, itinulak si Zhang Ruonan at bumaba ng hagdan. Nang makita nila ang aking duguan na katawan, nagulat ang lahat. Pero hindi nagbago ang aking ekspresyon. Itinaas ko ang baso. At mumiti sa lahat.
Maligayang ika-negatibo 33 na kaarawan sa akin. Naway maging matagumpay ang hinaharap. Pagkasabi nito, hindi ko na nakayanan at hinimatay ako. Sa gitna ng sigawan, sumugod si Zhang Ruonan at niyakap ako. Isang araw at isang gabi akong walang malay